Naglag. Okay, so bakit naglag? Ano ang problema? Mabagal ba yung aking internet? Well, obviously, sa internet yan. Dahil ba hindi ako naka-wifi ngayon? Baka naka-VPN ang kalaban? Or baka mabagal ang aking data? Most likely, yung dulo. Mabagal ang data. Mga kaibigan, ngayong araw pag-usapan natin ang lag, latency, mga bagay kung bakit mabagal ang ating internet, at kung paano natin maiwasan itong problemang ito. At syempre, ano yung pinaka-okay na LTE? Lahat yan, malalaman natin ngayon. Upload si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Speaking of LTE, baka kasi sabihin nyo medyo mahal ang paglipat sa ibang network. Tulad kasi sinabi ko, murang-mura lang. Kaya lang, Vince, baka kailangan pa ng extra smartphone para dyan. Well, ito na ngayon. Meron tayong Oppo A12 Big Prepaid Bundle announcement today. Tamang-tama, less 1,000 na ngayon si Oppo A12 dito sa Smart and TNT na Prepaid Bundle Pack. Meron siyang exclusive discount and data perks kapag binili mo ang data bundle na to. The Smart Prepaid Oppo A12 Bundle comes with isang Oppo A12 smartphone. Ito yon. Isang Smart Prepaid 5G Ready SIM. Nice. At pangatlo, yung mga data perks. Meron kang free 1GB data upon SIM activation valid for 3 days. Isa pang free 1GB data upon loading 100 pesos within first 3 days. Ayos. Pero kamusta naman si TNT? The TNT Oppo A12 bundle comes with isang Oppo A12 smartphone and isang free 3GB data for Facebook valid for 15 days. Guys, available for only 4,990 pesos. Ayan ay less 1,000 na. Dati kasing 5,990 pesos si Oppo A12. Well, actually, ganun pa rin price niya. Pero dahil sa prepaid bundle, less 1,000 na lang siya. Alright. Okay, so ano ba yung nagkakos ng lag? Bakit ba mayroong lag? Saan ba ito nagagaling? Ano ba yung rason kung bakit mayroong ganyan? Guys, ang lag ay resulta ng isang high latency network. Ano yun? Ibig sabihin, mataas ang ping mo. High latency or high ping. Latency is yung time ng pag-travel ng isang data from one place to another. Ibig sabihin, from your cellphone to the server of Mobile Legends. Parang ganon. Kaya ba kabilis yung pindot mo sa Mobile Legends ng skill papunta sa server ng Mobile Legends mismo. Siyempre, ipaprocess nila yung data at ibabato pabalik sa'yo at sa mga kasama mo sa laro. So yun, gaano kabilis nangyayari lahat yan at one time? Lahat yan ay magdidepend lahat sa internet mo. Kung mabagal yung internet mo, siyempre, maglilag yan. Pero siyempre, hindi lahat tayo ay naka-wifi, naka-fiber. Medyo mahal yun. Karamihan sa atin ay madalas naglalaro ng Mobile Legends gamit lamang ang data. Which is true. Mura lang kasi yung mga promo ng mga networks for ML. Minsan, 10 pesos lang per day. Sipin nyo yun, 10 pesos lang. Mapag-ML ka na maayos. As in, sobrang ayos. It all depends on the network. And of course, yung type of connection mo. Kasi minsan, 3G tayo dyan sa medyo malayo ng parts ng Pilipinas. Merong 4G, merong LTE. Medyo nakakalito, di ba? Pero nga, as much as possible, ang pinaka-okay na internet is LTE. Pinaka-reliable. Wait, bago mo na yun, no? Medyo nakakalito kasi, what is 3G, 4G, LTE? Medyo ang dami ng terms, like latency, ping. Well, let me give you a quick rundown sa mga types of networks na okay na okay. Dati kasi naka-GPRs lang tayo, Edge. Sobrang bagal na nun. Dinosaur technology na when it comes to cellular. Ang sumunod nun, 3G. Alam nyo na yan, napagdaanan nyo na yung 3G, it was tough times. Sa 3G, medyo imposible pa ang gaming. Imposible pa yung mga high definition video sa YouTube, live streaming, and things like that. Kadalasan ang kanyang speed ay from 2 Mbps daw to a maximum of 20 Mbps of download speed. But mostly, naka-LTE na lahat ngayon. Bihira na lang makita ng 3G talaga. Siguro sa mga sobrang layo na ng mga probinsya yon. Siyempre, tulad na sinabi ko, hindi siya pang Mobile Legends. Hindi pang online gaming ang 3G. Kapag naka 3G kayo, ang inyong latency, ang ping nyo is mga nasa 80 milliseconds or higher. Alam nyo naman yung lag, no? Yung biglang hindi responsive yung inyong character, patigil-tigil siya, biglang bumabagal, yung biglang mag-i-stop yung character nyo, tapos biglang gagalaw na mabilis. Ayun yung lag. Kasi nga, ang taas na ng kanilang latency or ping. So, ayan si 3G. By the way, 3G stands for third generation. Siyempre, ang susunod ay 4G na. Fourth generation. Which is mostly yung ginagamit ngayon. Since nung nag-start kasi yung 4G sa ating bansa, actually for most countries, hindi nila naabot yung 4G standard, which is up to 1 Gbps of download speed. Actually, yung pinakamalapit na parang tunay na 4G talaga is yung LTE, which is long-term evolution advanced. Yun yung ibig sabihin nun. Maabot siya ng 300 Mbps, sabi doon nila. Kaya lang hindi pa ako naka-experience na gano'ng kabilis, like ever sa LTE. Pero sa 5G, naka-experience na ako nun. Yung mga LTE na yan, LTEA is just a form of 4G technology. Pero yun nga, yung pinaka-ginagamit talaga is yung LTE, long-term evolution, which is tinatawag din 4G LTE. Kaya lang, kamusta naman yung kanyang speeds? Well, sa mga nakuha naman sa Metro Manila, madalas na sa 40 Mbps
Mbps, 30 Mbps. Sa mga ibang bansa, maabot ng mga 100 Mbps ang speed ng LTE. Yun yung max. Pero sa atin, nasa kalahati lang. Siguro dahil sa congestion, the lack of better technologies and things like that, or siguro kulang pa rin yung inyong cell site dyan sa inyong lugar. Sa average, ang LTE ay umaabot ng 40 to 50 milliseconds of latency. Pwede na. Actually, sa madaling araw, maabot siya ng 20 plus. Kaya sa madaling araw ako madalas naglalaro kapag wala akong wifi. Pero during the day, umaabot siya ng 50 plus, 40 plus. So it's actually way better ng 80 milliseconds ng 3G network. Actually, for most people, okay na to. Pero nga, kung isipin mo, online gaming has become possible all because of LTE or 4G network. Ang online gaming ay hindi naging posible dati dahil sa 3G network lamang. Naging posible na to sa 4G LTE. Dahil nga yan sa latency. Kasi syempre, ang gaming kailangan mabilis yung latency niya, mabilis yung inyong responsiveness para magawa niyo yung gusto nyong gawin. Let's say, pag may boss kayong kinakalaban or pag may PvP, responsive na responsive ang inyong character para manalo kayo sa game. Kaya madalas dati, puro offline games lang yung pinoprovide sa Play Store. Subway Surfer, mga Tower Defense. Actually, nag-evolve siya na konti. Nagkaroon na ng mga online games. Kaya lang hindi siya yung mga real-time na kailangan ng mabilis na pindutan or matinding responsiveness. For example, yung mga Dragon City, Lords Mobile. So, nag-evolve sa ganun up until na nagkaroon ng mga FPS games, mga MOBA na kailangan na talaga ng mga matitinding responsiveness sa gaming at sa controls. So, ayun na naman. LTE has really changed the mobile gaming landscape. At ayun na nga, nang dahil sa LTE, naging posible na rin mga HD sa YouTube, sa Netflix, mga live streaming. Everything is high quality na ngayon. At mas marami nang posible. Pero wala pa yan. Ibang klase pa rin kapag 5G na. Pero matagal pa yan, no? Yung transition natin is medyo wala pa tayo doon. Currently sa Metro Manila pa lang available ang 5G at select areas. Kaya hindi ko siya may-recommend sa inyo for mobile gaming as for now. Kasi nga, syempre pupunta kayo sa lugar na yon. It's kind of inconvenient, especially during these times na walang masyadong sakayan. Kailangan nyo pa mag-wait ng konti for the 5G network to come. Pero nga, sobrang exciting yun. Mabilisan lang, no? Ang 5G network is yung pinakabagong generation of cellular technology. Ito, up to 10 gigabytes per second. Woo! Actually, sobrang bilis na nun. Hindi ko alam kung ano yung mga extra usage ng 10 Gbps sa ating buhay. Isipin nyo, nang dahil sa LTE, may online gaming na, mas mabilis na yung Netflix, YouTube, may live streaming na. Paano pa kaya kung meron ng 10 Gbps? Ano na yung mga trends na mangyayari in the near future with that kind of speed? Isipin nyo lang. Yung mga PS5, mga mabibilis na PC, pwede nyo laruin on the go nang dahil sa 5G. It's all possible now because of 5G. Kasi nga, ang 5G daw ay magiging 1 millisecond of latency na lang. Isipin nyo yun guys, 1 millisecond of ping na lang. The possibility is endless. Isang sample dito is, pwede kayo maglaro ng mga PS5 games, ng mga ultra high graphics na mga games sa PC, nang gamit lang ang inyong cellphone. Ha? Well, syempre, i-stream nyo lahat yung mga games through your mobile phone. Posible na yon dahil sobrang baba na ng ping. Kumbaga, ito na yung monitor nyo. Parang wirelessly connected siya doon sa PS5 or doon sa gaming PC. So, wow. Actually, sumasabog yung utak ko dyan. Ano next? Self-driving cars? VR on the go? Grabe na yan. But yes, that's medyo far off in the future na. What we currently have is LTE. And as much as possible, mag-LTE connection kayo. Kung wala kayo sa inyong bahay, sa inyong lugar, well, kailangan nyo mag-Wi-Fi. Kuha kayo ng internet connection from PLDT, Smart. For now, sila yung pinaka-reliable. Yun ang gamit ko ngayon. Umaabot ng 3 milliseconds. Madalas 4 milliseconds yung aking ping. Sipin nyo yun. 4 milliseconds lamang ang aking latency dito sa aking network connection. Ang sarap maglaro ng Mobile Legends. Pero yun, kung wala kayong pera, I guess it's time to change your network. Baka kasi ibang network ang gamit mo. Alalahanin, hindi lang naman isang network ang ating pwedeng pagpilian. Meron si Globe, meron si Smart, di ba? But which one is the better internet service provider when it comes to mobile data? Well, ito na. Actually, recently ko lang ito na-discover nung pumunta yung pinsan ni Xiang sa aming bahay. Sabi niya, Vince, bakit yan pa rin gamit mo? Bagal yan eh. Kasi ang gamit ko ng time na yon is Globe. Meron kaming parang Globe Home Wi-Fi na device. Sobrang bagal. As in, wala pa yatang 3G yun eh. Sa araw, unplayable ang Mobile Legends. Makakalaro ka ng Mobile Legends kapag madaling araw lang, kapag mga 3 AM up to 5 AM. Pero after nun, wala. Hindi ko mapag-Netflix sa araw. In other words, congested masyado ang Globe network sa amin. So, nung pumunta si Motopet sa amin, yung pinsan ni Xiang, great YouTuber by the way, magamit pala siya na Smart Network. At ang masasabi ko na naman is, the difference is night and day. Akala ko na lang pag-asa ang aming internet, yung Smart Network yung nagligtas sa amin. Sobrang bagal talaga dun sa lugar namin. Ito pala yung sa dating condo namin ha. Kailangan kasi namin umalis sa aming dating condo kasi nga due to discrimination. Kaya ito tayo ngayon, naka-PLDT na. Pero nga, Smart was the way to go. OMG. Reliable siya all day long, kahit gabi. Tapos yung ping niya is 40 milliseconds on an average. Very playable, I will have to say. Tapos umaabot pa ng 20 plus milliseconds kapag madaling araw. Kaya
Grabe. So yun, never ako nag-smart, no? Kasi nga yung mga family ko, relatives mostly naka-Globe, so kailangan ko talaga mag-Globe. Pero when it comes to speed and reliability, kahit saan man magpunta sa Metro Manila and even sa outside na Metro Manila, mas okay ang connection ni Smart. 80 to 90% of the time, mas mabilis si Smart kaysa kay Globe. Kaya kung sa'yo, baka mabagal lang yung iyong network provider. Baka gumagamit ka ng Globe ngayon, baka mabagal siya, baka kailangan mo nang lumipat sa Smart. I-check mo lang. Mura lang naman ang SIM card nila, nasa 40 pesos, 35 pesos. Yun yung naging major solution ko sa aking problema. So, you might as well try it out. Same thing din, no? Yung nangyari sa amin dito sa aming bagong tinirhan. Meron na palang converge dito, kaya lang hindi siya reliable masyado. Yung ping niya umaabot ng 30 milliseconds, average. Hindi na siya bumaba doon. At saka lagi siya nakakonekta sa Indonesian server, so medyo nakakairita. Yes, Indonesian server. Madalas si converge. I don't know why. So, ginawa namin, nagpakabit na lang kami ng PLDT. All the problems gone. 4 millisecond on average. So baka kailangan nyo lang lumipat ng ibang data network para gumanda ang inyong Mobile Legends experience. And make sure it is LTE. Naalala nyo ba si Oppo A12? Ganda nitong phone na to, guys. At ngayon, mas pinamura na. 4,990 na lang. Meron siyang malaking battery, 4,200 mAh. Meron siyang AI dual camera. Meron siyang 6.22-inch HD Plus water drop screen, 3 gigs of RAM, 32 gigs of internal storage. At ayun na nga, ready na siya for Smart LTE network, which is napakabilis. Ayon kay Ookla Speed Test, si Smart na ang pinamabilis na mobile data network in the first half of 2020 na merong score na 18.33 Mbps at merong average speed ng 15.94 Mbps for download and 7.57 Mbps for upload based on, wow, 2,810,000 users sa Pilipinas. And by the way, meron silang pinakabagong Giga Life app na pwede nyo i-download sa App Store and sa Play Store. Meron silang mga bagong features like yung Giga Promo registration, real-time balance inquiry, rewards redemption through Giga Points, and exclusive promos and discounts. Actually, ang daming nilalabas ngayon ng mga plans, mga apps, maraming tinatayong Tore and cell sites itong si Smart. Currently, the fastest network in the Philippines right now when it comes to mobile data. So, yes, Smart is taking you to the next level. So, hopefully nakatulong naman itong video sa inyong problema sa inyong lag sa Mobile Legends. Pero technically, it's as simple as just changing the ISP. Kung medyo congested kayo sa inyong area, might as well test out the other network. Ayun na naman talaga yun. Mga 50 pesos lang yan, guys. 40 pesos sa SIM, plus 10 pesos sa load. Ayun lang yung kailangan mo. Di mo kailangan bumili ng mga gadgets or equipment para bumili sa internet nyo. Ang kailangan nyo lang siguro is palitan ang mismong source. Baka gusto nyo rin makita ng testing ko ng 5G sa isang 5G smartphone. Gaano kababa ang ping sa isang 5G network? Let me know in the comments below if you want to see that review. Gagawin ko yan. And as always, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss our upcoming content dito na sa Unbox Diaries. Upload it to Vince and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!